Okay, magandang araw mga kabadyats, no? So ito, isang problema na naman na ang problema nito is starter. So pakinggan nyo yung tunog ng starter, no? So ayan mga kabadyats, no? So kung mapapansin nyo, yung tunog ng starter niya ay talaga namang hindi kumakapit yung kanyang Bendix drive o yung shaft gear, no? So yan yung epekto kapag ang ating starter na nabili ay yung hindi original o yung hindi genuine parts, no? So dito malalaman natin kung bakit ayaw kumapit ng kanyang shaft gear, no? So itetest natin dito sa ating battery kung bakit ayaw kumapit ng shaft gear o dun sa kanyang rotor, no? So ayan mga kabadyads, so test natin. So ayan, baliktad ang ikot ng kanyang armature, kaya ayaw kumapit ng kanyang, ayaw lumabas ng kanyang Bendix drive, no? So yan yung problema. Kaya ito nga pala starter na to, pinalitan ko ng kanyang shaft gear, talagang ayaw lumuwa ng kanyang Bendix drive, dahil baliktad yung kapit ng, baliktad ang ikot ng kanyang armature. So ite-testing natin tong genuine na starter motor, no? So ayan mga kabadyads, ito yung mga simpleng idea kapag bibili kayo ng mga starter motor, lalo na kapag ganitong medyo mahalaga sa ating unit, piliin nyo yung talagang mapapagkatiwalaan na parts, no, yung genuine. So check natin, no? So kung mapapansin yan, pag na-check natin yan, iba ang ikot ng kanyang pinaka Bendix drive, no? So ayan, no? Kung mapapansin nyo, pabaliktad ang ikot, no? So counterclockwise ang ikot ng goods na starter, no? So ayan, kung mapapansin nyo, ano, counterclockwise ang ikot niyan. Yung kanina, yung imitation na starter, so ito test natin. So ang ikot niyan ay clockwise, no? Kaya hindi lumuluwa yung kanyang pinaka shaft gear. So ayan, no, mga ka-budgets, mapapansin nyo, clockwise ang ikot ng Bendix drive, kaya hindi siya lumalabas, no? So ibig sabihin, kaya ganyan ang ikot ng Bendix drive, baliktad ang ikot ng kanyang armature. So ayan mga ka-budgets, no? Papalitan natin ng bagong starter genuine, no? So yan yung mga simpleng advice ko lang kapag bibili kayo ng mga ganitong starter motor. So piliin nyo yung genuine parts, no? So ito yung kanyang Bendix na nasira, no? Ang pagkakakwento ni customer dito, halos 2 buwan pa lang niya nagagamit yung starter motor na yan, no? So yan yung mga palatandaan na kapag aftermarket yung ating starter. So dito pa lang sa bolt na to, mapapansin nyo yung pagkakaiba. So kapag genuine, so ang bolt niya ay 8mm. Kapag dito sa aftermarket, so mapapansin nyo screw type yung nakalagay, no? So ayan yung simpleng idea mga ka-budgets, no? So yan yung ating genuine parts na starter motor. Kapag bibili kayo, o make sure na talagang genuine yung mabibili nyo, no? So para hindi kayo madoblehan ng gastos mga mga ka-budgets, no? Okay, yan mga ka-budgets, no? So yan yung simpleng idea natin kapag bibili kayo ng starter motor, make sure na talaga namang piliin nyo yung mapapagkatiwalaan na parts, no? Yung o mas mainam na genuine parts para wala tayong sablay ng mga ka-budgets. Dahil dun sa aftermarket, sigurado na magagamit nyo naman. So ito, halos 2 buwan lang na nagamit ni customer, bumigay na agad yung kanyang starter, no? So sayang ang pera mga ka-budgets, hirap tayo ng pera ngayon. So talagang kailangan natin na lalo na sa mga parts na importante sa ating makina, no? So kaya kailangan natin bumili tayo yung genuine parts, no? So